Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang muda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubungaw sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon kay Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Wala nang gutom at wala nang pagluluha. So magandang gabi po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2. Sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar, sa Barangay Poblacion Sur, Mandela Colino. So bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty,
Supreme King Philemon Ondoc Riambonanza. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa Dapitan Shrine City. So, magandang gabi po sa inyo mga nanay. At ako rin po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid na si Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang kumpanya sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets sa loob ng kaharian ng Diyos mula Region 1 hanggang Region 12. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. At sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. So, magandang gabi po sa ating lahat. So, sa gabing ito, muli na naman po kaming mag-live upang magbigay na naman sa inyo yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan o yung mga plano ng Diyos dito sa daigdig, mga kapatid. Na ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang plano sapagkat siya lang ang may programa sa lahat-lahat, mga kapatid. Ang Diyos lamang po. Subalit, gumamit muna ng Diyos yung mga unang kaharian. Yan. Nagmula pa ito kay David Saul, David and Solomon. Yan, nagsimula yung kaharian. Yan ang mga ginamit ng Diyos ng mga unang kaharian. Subalit dun lang sa Israel yan. Mga kaharian. Na naghari sila ng tigpo 40 years. Yan. Doon sa bansang Israel. At natapos si King Solomon sa negative 997 BC. BC natapos. Kaya ang tanong, yung plano ba ng Diyos ay nagtuloy? Mga kapatid, nagtuloy. Na ang ginamit muli ng Diyos, yung mga unang mga kaharian, sumunod na mga kaharian, subalit ito ay pangdaigdigan na. Mga kapatid, yung 4 na kaharian sa daigdig. Yan. 4 na kaharian. Na ang una yan ay ang bansang Babylonia. Na ang hari dyan si King Nabucodonosor. Mga kapatid, naghari siya sa loob ng 68 years. Yan. 70 years sana, subalit sa kanyang kabagsikan, pinaikli ng Diyos yung kanyang paghari. Nung natapos, sumunod ang bansang Medo-Persia. Yan, naghari dyan si Cyrus the Great.
Naghari siya sa loob ng 207 years. Ang pangatlong kaharian ay ang bansang Greece na naghari ng 163 years. Si Alejandro Magno ang hari ko dyan sa bansang Greece. At ang panghuling kaharian ay ang bansang Roma. Yan. Bansang Roma. Naghari sila sa 476 years. Mahabang panahon, mga kapatid. Sila naghari. Kaya ang tanong, yung pala, meron pa bang kaharian sa daigdig? So wala na. Meron. Subalit, doon lang po sa Saudi Arabia yan. Hindi man buong pangdaigdigan. Mga kapatid, kaya nung natapos yung 4 na kaharian, ngayon, ang tanong, yung plano po ba ng Diyos ay magtuloy? Magtutuloy yan. Ang plano ng Diyos. Sabi ko nga, Diyos lang ang may plano sa lahat. Diyos lang ang may plano sa lahat. Nang ginamit muli ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pinasukan ng banal na Espiritu ng Diyos or pinahiran ng langis. Kaya sino nga ba itong ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Siya ang nangangaral sa mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat siya ay sinugo. Ano ba yung sinugo? Pinili. Yan. Pinahiran ng banal na langis ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, yung nangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos, subalit sa kasamaang palad ay hindi nila ito tinanggap. Hindi nila tinanggap doon sa bansang Israel. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan, basahin po natin, ayon sa Lucas 13:34, 35.
So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Yan ang sinabi ng Diyos doon. Na gusto ng Diyos na tipunin ng kanyang mga anak. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Kaya nang sabi ng Diyos, hindi nyo na ako makikita. Totoo po ba yun? Tunay yan. Wala na doon ang Diyos. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang ating tema, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat yung panglima na kaharian sana na itatayo ng ating Panginoong Jesucristo ay kanyang inalis at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga ayon sa banal na kasulatan sa San Mateo 21, 42, 43. Basa rin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid, yung itinakwil nila na bato, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo mula sa Diyos. Mga kapatid, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Wala po dyan sa taas. Bansa, isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Isaias 24:15. Basa rin. So ganito po ang mabasa yun po sa banal na kasulatan. Kaya't walatin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Yan. Yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel, sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat.
mga kapatid. Kung ating iisipin, ano ba itong nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Kung ating i-research yan or titignan yan sa encyclopedia, ay makikita po natin dyan yung 4 na bansa. At para po higit po natin maunawaan at maintindihan, gagamit po tayo ng diagram. Mag-blackboard po tayo. Yan. Na ang makikita po sa malayong silangan, yung 4 na bansa. Na ang unang makikita natin dyan ay ang bansang Japan. Yan. Bansang Japan. Pangalawa ay Indonesia. Pangatlo, Malaysia. At ang pang-4 ay ang bansang Pilipinas. Yan. Yan po ang makikita po natin sa malayong silangan. Sa mga pulo ng dagat. Apat na bansa, mga kapatid. So, ayon nga po sa mga una naming mga testimony or mga pagpapatunay, yung unang pagpapatunay na ito po yung diskubre sa isang bansa. Mga kapatid, diskubre sa taong March 16, 1521. Yan. March 16, 1521. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nadiskubre sa taong March 16, 1521? So, hindi po. Kaya mali. Ang bansang Indonesia kaya, nadiskubre po ba sa taong March 16, 1521? Hindi rin po. Yan. Ang bansang Malaysia, nadiskubre po ba sa taong March 16, 1521? So, hindi rin po. Kaya mali. Ang bansang Pilipinas kaya, nadiskubre po ba sa taong March 16, 1521? Tunay yan na nadiskubre. Yan. Sino po ang nakadiskubre? Nadiskubre yan ni Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Yan. So, dadako naman po tayo sa pangalawang pagpapatunay. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos.
sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, dadako po tayo sa pangalawang pagpapatunay na kung saan ito po ay ang martial law or pagpapasuko ng mga armas. Mga kapatid, kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay na martial law sa taong 1972? So, hindi rin po. Kaya mali. Ang Indonesia kaya, mga kapatid, na martial law po ba ang bansang Indonesia sa taong 1972? So, hindi rin po. Ang bansang Malaysia po, na martial law po ba sa taong 1972? So, hindi rin po. Yan. So, ang pang-apat, ang bansang Pilipinas, ang tanong, na martial law po ba ang bansang Pilipinas sa taong 1972? Tunay. Yan. Tunay po na pinatupad po ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. So, dadako po tayo sa pangatlong pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, sa pangatlong pagpapatunay, mga kapatid, ay yung puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay puno ng Diyos-Diyosan? So, hindi po. Bakit? Sapagkat iisa lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila yung mga Buddhism. Mga kapatid, Buddha. Yung bansang Indonesia kaya, puno po ba ng Diyos-Diyosan? So, hindi rin po. Bakit? Iisa rin lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila ang mga Taoism. Ay, Indonesian. Sorry. Sila ang mga Indonesian. Kaya mali.
Ang bansang Malaysia kaya, puno po ba ng Diyos-Diyosan? So, hindi rin po. Bakit? Bakit? Sila yung mga tawisim. Iisa rin lang ang kanilang pinagsasambahan. Sila yung mga tawisim. Kaya mali ang mali. Mga kapatid. Kaya ang bansang Pilipinas kaya, puno po ba ng Diyos-Diyosan? Tunay, mga kapatid, na mula apari hanggang hulo ay puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid. Yan. So, dadako po tayo sa pang-apat na pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay kinuha ni Kristo or inalis ni Kristo at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya yung pang-apat na pagpapatunay, ito po ba ay nasa malayong silangan? Yan ang hula ng Diyos. Na nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Kaya ang tanong, malayong silangan. Kaya ang tanong, ang bansang Japan po ba ay nasa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Tunay na makikita po natin dyan ang bansang Japan sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya correct. Ang bansang Indonesia kaya, nasa malayong silangan po ba yan sa mga pulo ng dagat? Tunay. Makikita rin natin doon ang bansang Indonesia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya, tama. Ang bansang Malaysia po, nasa malayong silangan po ba sa mga pulo ng dagat? Tunay, sapagkat makikita rin lang natin yung bansang Malaysia sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya tunay, tama. Ang bansang Pilipinas kaya, nasa malayong silangan po ba sa mga pulo-pulo ng dagat? Tunay. Makikita po natin ang bansang Pilipinas sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat, mga kapatid. Kaya check. Ayon nga sa banal na kasulatan sa 1 Corinto 9:24, basa are. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng sa gayon upang magsipagtamo kayo.
Yun ang nabasa sa banal na kasulatan. Na ang mga bansa na pala ito ay sila pala ay nagpapaligsahan. At iisa lang ang manalo sa kanila at tatanggap ng gantimpala. So, tignan po natin kung sino yung nakakuha. So, bilangin po natin. Ang bansang Japan nakakuha ng isa. Ang bansang Indonesia, isa rin. Ang bansang Malaysia, isa rin. Ang bansang Pilipinas, so bilangin po natin. 1, 2, 3, 4. Siya ang nakakuha ng 4 na score. Yan. Ano naman kaya ang kanilang gantimpala ng mananalo? So basahin po natin sa Apokalipsis 3:12. Basa rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Haligi, templo. At hindi na siya ay lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Alam ng Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Alam ng bayan. Ang bagong Jerusalem na mananaw buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Yan, bagong pangalan. Yan po ang gantimpala. Ang mananalo. Mga kapatid. Kaya sino po ang nagwagay sa kanila? So walang iba. Bansang Pilipinas po. Kaya ang tanong, nasaan ito naganap? So walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Hindi po ako natatakot o mahihiya na sabihin na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ito yung bansa na pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian. Mga kapatid, ito yung tinutukoy ng Diyos sa banal na kasulatan na bansang nagkakabunga. Yan. Nagkabunga sa taong 1523. Yan. Binigay ng Diyos ng kanyang kaharian. Bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga ang bansang Pilipinas? Dumami ang mga naniniwala na si Kristo ay Diyos. Mga kapatid, bansang nagkakabunga. So walang iba, bansang Pilipinas. Ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito. Maraming salamat sa lahat po ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunansa. At sa lahat po ng sumusubaybay pa sa loob ng sa lahat sa buong daigdig. Magsubaybay lang po kayo ang aming pagla-live. Maski paulit-ulit po namin itong sasabihin
or ibibigay sa inyo upang higit po natin maunawaan at maintindihan kung saan ibinigay ng Diyos yung kanyang kaharian. Sapagkat napakaliwanag po yung ating narinig. Inalis ng Diyos ang kanyang kaharian, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito na, bansang Pilipinas. Yan ang tinutukoy ng Diyos sa banal na kasulatan. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Riambunanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutong. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin